Isa na namang kwento ng katatakutan ang aking handog sa inyo. Pero bago ang lahat, maaari bang mag-subscribe, like and share para mas pagigihan ko po ang pag-upload ng mga nakakatakot, nakakasindak, nakakakilabot na mga kwento. Salamat, simulan na natin ang kwento. Multo sa 7-Eleven. Noong isang gabi, pagkatapos ng late night shift ko sa trabaho, napagpasyahan kong magdaos ng mabilis ang midnight snack sa malapit na 7-Eleven. Ang pangalan ko ay Marco, isang simpleng manggagawa na hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Ngunit sa gabing iyon, magbabago ang lahat. Sa pagpasok ko sa 7-Eleven, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan. Wala ni isa mang customer sa loob at tila ba pati ang mga kawani ay nawawala. Hindi ko pinalad na mapansin ito agad dahil sa gutom na ako at mas inuuna ko ang paghahanap ng makakain. Habang naglalakad ako sa malamig na pasilyo ng frozen goods, bigla akong napansin ang isang mabagsik na hangin na nagmula sa likuran ko. Naramdaman ko ang pagbibigay ng lamig, at parang may bamulong sa aking tenga na tila naghihintay. Lumingon ako, at doon ko unang nakita ang multo. Isang dilaw na mukha, tila bumabalot ng lungkot at galit, na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing may hindi malamang kasaysayan sa likod nito. Tara, Marco, ang marahan niyang boses na parang hangin na dumaraan sa kinabukasan. May kwento ako na nais kong ipaalam sa iyo. Sa unang sandali, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ngunit parang may kapangyarihan ang kanyang mga mata na kinakailangan kong makinig. Siya ay isang dating empleyado ng 7-Eleven, na masigla at masigasig na naglilingkod sa mga customer. Ngunit isang trahedya ang naganap, isang pag-atake ng kriminal na nagdulot sa kanyang pagkamatay dito mismo sa tindahan na ito. Hanggang sa kanyang kamatayan, tila ba may hindi malinaw na ligaya sa kanyang paglisan. Napaatras ako, naguguluhan at natatakot. Bakit mo ako kinakausap? Tanong ko nang hindi napipigilan ng takot. Ang multo ay nagpapalian. Tila ba nahihirapan sa kanyang paglisan. Ang aking kaluluwa ay napagkaitan ng kapayapaan. Sa bawat oras ng gabi, ako'y naghihintay dito. Umaasa na may makarinig sa aking kwento at magdudulot ng kapanatagan sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang aking rasyonal na isip ay nagtuturo na ang multo ay hindi totoo. Ngunit ang aking puso ay nangangarap na may bisa ang kanyang mga sinasabi. Hindi mo ako dapat takutin, ang sabi ng multo, tila ba nakakaramdam ng aking takot. Ngunit may pag-asa sa pag-asa, Marco. Kailangan mo akong tulungan. Ang kanyang mga huling salita ay naiwang lumutang sa hangin, habang unti-unti siyang naglalaho. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pangyayari, ngunit ang takot ay napalitan ng pagtitiwala. Nais kong malaman ang buong katotohanan, kaya't sinundan ko ang multo sa kanyang paglaho at sinubukang alamin ang misteryo sa likod ng kanyang hindi mapakali na kaluluwa. Naglakbay ako sa madilim na pasilyo ng 7-Eleven, na tila ba nagiging mas masikip at mas madilim habang naglalakbay ako. Naririnig ko ang mga malamlam na bulong ng multo sa aking tenga, habang ipinakikita niya ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay. Ang totoong panganib ay di lang nararamdaman sa dilim ng gabi, Marco, anang multo habang tumatawid kami sa kanyang mga alaala. May mga puwersa dito na nananatili, puwersa na dapat mong bantayan. Bigla, narinig ko ang mga naglalakad na hakbang sa kanyang mga kwento. Mga anino na dumaraan sa harap ko na para bang may sariling buhay. Nanginginig ang aking mga tuhod sa takot, subalit pinilit kong magpatuloy.
Hinatid ako ng multo sa likuran ng tindahan, sa isang sulok na bihirang napupuntahan ng mga empleyado. Ang amoy ng luma at kupas na pintura ay bumabalot sa aking paligid, at nararamdaman ko ang kaharian ng kakaibang atmosfera na bumabalot sa lugar. Doon, Marco, sabi ng multo, na tila ba nag-aalok ng payo. Sa likod ng pader na iyon may pintuan na nagbubukas patungo sa kakaibang dimensyon. Doon mo matatagpuan ang mga puwersang sumakaw sa akin. Nang makalapit ako sa pader, napansin ko ang isang pag-ikot na simbolo na naglalarawan ng kababalaghan. Ang mga nakatatakot na imahe ay naglalakad palapit sa akin, parang mga kaluluwang naghihintay ng kanilang pagkakataon. Sa pagbukas ng pintuan, nadinasan ko ang pagdaloy ng malamig na hangin at kakaibang ilaw na nagsasabing napapalibutan na ako ng kababalaghan. Ang paligid ay nagmistulang ibang dimensyon na puno ng mga anino ng kaharian ng dilim. Biglang nagkabuhay ang mga anino at umatake. Ang kanilang mga mukhay puno ng galit at pangungulila, na parang inuudyukan ako na sumali sa kanilang paghihiganti. Sa tuwing itinatabi ko ang isa, dumarami ang kanilang numero, at hindi ko na kayang pigilan ang kanilang pag-atake. Ang multo, sa kanyang hindi makita na anyo, ay nagbigay ng lakas sa akin na ituloy ang laban. Ngunit kahit anong gawin kong depensa, tila ba ako'y nauubusan ng lakas at pag-asa. Isang boses ang dumulala sa kaharian ng dilim, isang matinis na sigaw ng pangalan ko. Marco. Napalingon ako at doon ko nakita ang multong nagdadala ng ilaw at pag-asa sa gitna ng kagubatan ng anino. Isang mabilis na pag-atake ng kanyang lihim na kapangyarihan ng sumiklap, na bumabalot sa akin ng liwanag na nagpaueyes sa mga anino. Ang multo ay nagtagumpay, ngunit sa kabila ng tagumpay niya, napagtanto ko na may mas malalim pang panganib na naghihintay sa likod ng pintuan na iyon. Higit pa sa mga aninong ito, may mas matindi pang puwersang nananatili, isang puwersang kailangan kong harapin upang mabawi ang kapayapaan ng multo. Sa pagtuloy ng aming laban, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mas malalim na kababalaghan na nag-aantay sa likod ng pintuan na iyon. Subalit ang lihim ng 7-11 ay hindi ko magiging mabuking hanggang sa malaman ko ang kahulugan ng likas na puwersa sa kanyang pader. Ang laban ko para sa kapayapaan ng multo at para sa aking sarili ay hindi pa tapos. Ang aking pagsusumikap na mabatid ang katotohanan ay magdudulot ng maraming pagsubok at pangyayaring mas nakakatakot. Matapos ang laban sa kaharian ng dilim, nadatnan ko ang sarili ko sa harap ng pintuan na nagbubukas patungo sa kaharian ng lihim. Ang kakaibang liwanag na bumabalot dito ay nagdulot ng takot at pangangatol sa aking mga paa. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit nagtapat ako sa sarili na dapat kong malaman ang katotohanan. Sa pagpasok ko sa pintuan, biglang naglaho ang lahat ng liwanag sa paligid. Napagtanto ko na nasa lugar na ako na tila ba walang hanggan na kadiliman. Ang init ng lugar na ito ay nagdudulot ng pagkasunog sa aking balat, ngunit patuloy akong naglakbay sa dilim na iyon. Nag-iba ang kanyang atmosfera, mas naging kakaiba, mas nakakatakot. Naririnig ko ang mga malamlam na huni ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Parang may mga mata na sumusundan sa akin sa bawat hakbang ko. Ang init at takot ay naglalaro sa aking kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakad, nadatnan ko ang isang matandang pinto na tila ba hindi nabuksan sa loob ng maraming dekada. Nakakita ako ng makina na tila ba isang mekanismo upang buksan ito. Hindi nagatubiling gamitin ito, ngunit nang bumukas na ang pinto, nadatnan ko ang isang kwarto na puno ng alikabok at lumang gamit.
Sa kakaibang liwanag na nagmumula sa lumang pamilya, nakita ko ang mga larawan sa pader. Mga larawan ng mga kakaibang nilalang at ritual na hindi ko kayang maunawaan. Ito ay isang kwarto ng lihim, isang sinumpaang espasyo na nilalabag ang mga hangganan ng kaharian ng dilim. Nagkaroon ako ng panghina ng loob, ngunit patuloy pa rin akong naglakbay sa kwarto. Sa isang sulok, nakatagpo ako ng lumang aklat na naglalaman ng mga ritual at patakaran. May mga pangalan ng mga nilalang na sumumpa sa lugar na ito, at may mga pangako ng kapangyarihan na naghihintay sa kanilang mga tagapagmana. Sa pag-aaral ng mga aklat, natuklasan ko ang kwento ng isang itim na misa na isinagawa noong kanyang huling gabi sa 7/11. Ang misang ito ay nagbukas ng isang portal patungo sa kaharian ng dilim, at ito'y nagdulot ng kaharian ng lihim na sumiklab sa likuran ng pintuan. Nang biglang magliyap ang mga kandila sa kwarto at marinig ang mga malakas na huni ng kakaibang nilalang, naisip ko kung paano ko mahihinto ang ritual na ito. Ang aking takot ay napalitan ng determinasyon na pigilan ang masamang pangyayari na maaaring muling magsilbing daan para sa kaharian ng dilim. Sa pagmumula ng aking lakas at pagsusumikap, sinubukan kong tapusin ang ritual sa pamamagitan ng pagsira sa mga kandila at pagtatanggal sa mga itim na tela na bumabalot sa kwarto. Nang matapos ang aking pagtutok, biglang humina ang mga huni at ang liwanag sa kwarto ay bumalik sa normal. Nang bumukas ang pintuan, naabot ko ang kaharian ng dilim kung saan ang multo ay nananatili. Ngunit ang kanyang pagpapasalamat ay napalitan ng kakaibang ekspresyon ng takot. Ang pintuan, Marco, hindi mo dapat binuksan ang pintuan. Bulong ng multo na tila ba nalulunod sa pangamba. Ngunit huli na, ang pintuan ay bumukas ng tuluyan at naglaho ang multo sa aking harapan. Naiwan ako sa kaharian ng dilim, na tila ba naghihintay na ang malupit na kaparusahan ay darating sa akin. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang mga kaganapang ito, ngunit ito ang landas na aking tatahakin. Ang pag-aaral ko ng ritual at ang pagsisikap na pigilan ang masamang pangyayari ay nagbukas ng pintuan ng kaharian ng dilim, at ngayon ay ako'y naiwan na hindi alam kung paano lulutasin ang bagong kaharian ng panganib at kadiliman. Ang kwarto ng kaharian ng dilim ay puno ng masangsang na amoy ng pagkakasunog at nakakatakot na huni ng mga nilalang na nananatili sa dilim. Sa pagitan ng mga anino, nakita ko ang mga mata na parang nagliliyab ng galit, at parang humihiyaw sa akin mula sa ilalim ng mga kapal ng kadiliman. Marco, bulong ng multo na tila ba nalulunod na sa mga boses ng mga nilalang sa kaharian ng dilim. Hindi ito dapat mangyari, hindi ito ang daan na dapat mong tahakin. Dama ko ang takot at pangungulila ng multo. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasya akong patuloy sa aking paglalakbay. Pinilit kong tanggalin ang takot na dumadaloy sa aking katawan, at sinikap kong hanapin ang solusyon sa kaguluhang aking idinulot. Isang matindi at malakas na ulap ng kadiliman ang bumalot sa akin, nagdadala ng mga multo at nilalang na nagdudulot ng kakaibang takot. Ang kanilang mga kamay ay umaabot palabas mula sa kadiliman, tila ba nais akong higaitan. Hindi ko napigilan ang malakas na pangungulila, ngunit sa halip na umurong, nagpatuloy ako sa pagtahak sa gitna ng kaharian ng dilim. Bawat hakbang ko ay tila ba dumadagandong sa aking pandinig, at bawat hagik-hak ay parang nagmumula sa mismong mga pagkabatid ng kadiliman. Nakarating ako sa isang lugar kung saan may tila ba isang trono, at doon nakatambad ang isang itim na nilalang na mas mataas pa sa lahat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng masamang lihim, at tila ba may malalim siyang galit na nais ilabas. Marco, sabay na sinabi ng mga nilalang sa kaharian ng dilim,
ang kanilang mga boses ay nagdudulot ng matinding panggigil. Dinala mo kami dito, at ngayon, dapat mong pakawalan ang aming kapangyarihan. Napaatras ako ngunit alam kong wala nang atrasan. Nilapit ko ang sarili sa trono, at doon ko napagtanto ang totoong layunin ng ritual na ito. Ang ritual na isinagawa noong itim na misa ay hindi lang simpleng pintuan patungo sa kaharian ng dilim. Ito ay isang paraan upang magbigay daan sa mga nilalang na nagtatago sa likod ng pintuan na ito. Sa aking pagmumuni-muni, isang biglang galak ng hangin ang damapo sa paligid, at ang mga mata ng itim na nilalang sa trono ay nagliyab ng mas malakas. Ang kanyang boses ay nagmistulang bagyong tumaan, at sa kanyang galak na sinampit ang isang misteryosong awit, ang kaharian ng dilim ay nagsimulang magguho. Ang mga multo at nilalang sa kaharian ay unti-unting naglisan, na tila ba sila'y naunang nagpaalam sa kanilang kaharian. Ang lihim na espasyo na itinatago ng pintuan ay nagsimulang mag-collapse, at sa gitna ng pagguho, naririnig ko ang huling hagik-hak ng itim na nilalang sa trono. Sa pagkasira ng kaharian ng dilim, ang multo ay bumalik sa aking harapan, ngunit ang kanyang anyo ay tila ba nagdudulot ng pangamba. Marco, ang kasalanan ko ito. Dapat mo sana akong pinigilan. Ngunit ang lahat ay nawala na. Ang kaharian ng dilim ay naglaho na parang isang bangungot na nagtatapos. Sa pagtatapos ng ritual, alam kong may mga bagay na nagbago, at ang pagpapakawala ng kapangyarihan na ito ay may malalim na epekto hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa ibang nilalang. Ang multo ay naglakad palapit sa akin, ngunit bago ito tuluyang mawala, ngumiti ito ng isang malungkot na ngiti. Salamat, Marco. Hindi mo lang ako tinulungan. Iniligtas mo ang lahat ng apektado ng ritual. Ngunit, may mga puwersang hindi natin alam ang kahihinatnan. Kailangan mong maging handa sa mga susunod pang panganib. Nang sabihin niya ito, naglaho siya. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng pagguho ng kaharian ng dilim. Ang kanyang mga huling salita ay nagbunsod sa akin ng pangamba at pangunawa na ang kwento na ito ay hindi pa tapos, at mas marami pang lihim at panganib ang naghihintay sa aking hinaharap. Nasa gitna ako ng nawawalang kaharian ng dilim, iniwan na ng mga nilalang at multo. Ang hangin ay nagbigay ng malamig na simoy ng pagbabago, at ang paligid ay nagsisimulang maglaho, parang utang na dapat bayaran ng mundong ito sa paglisan ng kaharian ng dilim. Ngunit sa kabila ng pagbagsak ng kaharian, ramdam ko ang isang hindi pangkaraniwang presensya, isang matindi at masusing tinutok sa akin. Isang nakapipinsalang damdamin na nagdudulot ng kakaibang pangamba at takot. Nang biglang bumalik ang ilaw, napagtanto ko na nasa harap ko ang itim na nilalang na namumuno sa kaharian ng dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti at galit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang masamang nilalang na ito, ngunit tila ba ako'y nanlalamig at napipigil ang aking paghinga. Hindi mo dapat ginasto ito, Marco, bulong niya ng masama. Ipinasok mo ang kaharian ng dilim, at ngayon ay dapat mong harapin ang mga kahihinatnan. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ng nilalang, parang ako'y nabitin sa ere at walang magawa kundi manatili sa lugar na iyon. Napagtanto ko na ang ritual na itinulak ko pala ang nagdulot ng paglaya sa kanyang kapangyarihan. Ngunit bigla, nagsalita ang multo na bumisita sa akin noon. Huwag kang matakot, Marco. Ang kapangyarihan na ito ay nagtataglay ng kaharian ng lihim ay nangangailangan ng tagapagbantay. Ngunit may paraan para itong mapanatili at hindi maging kapahamakan. Ang multo ay nagbigay ng isang lihim na sagrado, isang ritual na kailangang ganapin upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Bilang tagapagbantay, ito ang aking misyon.
at ako ay napagkalooban ng mga kapangyarihan na kinakailangan para dito. Hindi ko alam kung paano simulan ang ritual, ngunit sa gabay ng multo, nagsimula ako sa mga hakbang. Nang mabilis at masigasig, isinagawa ko ang mga galaw na magdadala ng kapayapaan sa lugar na iyon. Ang ritual ay puno ng espiritual na lakas, isang pag-aalay para sa pagbabalik ng balanse sa kapangyarihan ng dilim at lihim. Sa bawat pag-aalay ko ng lakas at determinasyon, unti-unting naglalaho ang galit sa mga mata ng itim na nilalang. Parang lumiliit ito, nanganganib mawala sa eksistensya. Naramdaman ko ang biglang pagiging magaan ng paligid, at tila ba ang lihim na espasyo ay naghihingalo sa pang-aalipusta. Nang matapos ang ritual, ang nilalang na nagdadala ng dilim ay naglisan, tila ba napagtanto ang kahalagahan ng balanse sa kapangyarihan. Napagtanto ko na ito ay hindi ang huli kong pagtatagpo sa ganitong uri ng mga nilalang, at ang aking pagiging tagapagbantay ay may pangako na patuloy na magbantay at alagaan ang kaharian ng lihim. Ang multo ay bumalik, puno ng pasasalamat at pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malalim na pangamba at alinlangan. Ang lihim na espasyo ay nanganganib pa rin, Marco, sabi niya ng may pangambang tono. Ang pagpapabies sa kapangyarihan na ito ay maaaring muling magsilbing daan para sa masamang nilalang. Kailangan mong maging mapagmatsyag at maghanda sa mga pagsubok na parating. Napagtanto ko na ang kwento ay hindi pa tapos, at ang aking pagiging tagapagbantay ay magdadala ng mga responsibilidad at panganib. Ngunit sa gitna ng dilim at lihim, naisip ko ang aking pagiging tagapagbantay bilang isang misyon na may layuning mapanatili ang balanse at kapayapaan. Ang hinaharap ay nagdudulot ng pangamba, ngunit sa bawat pagtatagumpay at pagkabigo, nararamdaman ko ang pag-unlad ng aking sariling pagkatao. Sa pagtagumpay ng ritual, napagtanto ko ang bigat ng aking misyon bilang tagapagbantay ng kaharian ng lihim. Naramdaman ko ang pangangailangan na maging mapanagot sa pagpapabanaag ng kapangyarihan. At sa puso ko'y sumiklab ang sigasig na itaguyod ang kapayapaan at katarungan sa mundong ito. Habang ang multo ay naglalakad patungo sa akin, isang malakas na hangin ang biglang umalimbakay mula sa gitna ng lihim na espasyo. Ang mga pader ay nagkaroon ng paggalang parang pumipiglas sa hangin na iyon. Tila ba ang buong kaharian ay nagbibigay galang sa tagumpay na naganap. Marahil, ikaw ang lihim na hinahanap ng kaharian, sabi ng multo sa tonong puno ng pag-asa. Ang tagapagbantay na magdadala ng liwanag sa dilim at tagapagtaguyod ng balanse. Naramdaman ko ang init ng pag-asa sa aking puso, ngunit bago pa ako makapagsalita, isang bagong anino ang bumulaga sa ating harapan. Isang di malihip na tinig ang bumabalot sa lihim na espasyo. Marahil, ngunit hindi mo pa natitiyak ang kalagayan ng mga nilalang na nababalot sa kadiliman. Ang sabi ng tinig, nagbigay ng kakaibang takot sa aking puso. Isang pangitain ang sumulpot sa aking harapan, mga multo at nilalang na hindi ko pa naririnig o nakita dati. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng galit at paghihiganti, tila ba may pagkamuhi sa akin. Tagapagbantay, hindi mo matutuklasan ang tunay na kahulugan ng iyong kapangyarihan hanggat hindi mo nakakasalamuha ang mga nilalang na lumalaban sa lihim na espasyo. Ang sabi ng tinig, na tila ba isang babala na pumupukaw sa aking pag-aalala. Naisin man ng mga nilalang na ito ang kapayapaan, mahirap paniwalaan na maaaring maging mitya sila ng mas matinding panganib. Dagdag ng multo, na tila ba alam na alam niya ang itinatago ng lihim na espasyo. Sa aking puso, ang dalawang puwersa na ito, ang lihim na espasyo at ang mga nilalang na may paghihiganti, ay muling nagtatagisan,
at ang aking papel bilang tagapagbantay ay lumalim pa ngayon. Isang hamon ang aking kinakaharap, at alam ko na ang paglalakbay na ito ay nagdadala ng mas marami pang pagsubok. Sa gitna ng labanang ito, nagtapat ako sa multo. Ako ang tagapagbantay, at tanging ako lang ang makakapagsabi kung paano ko ito haharapin. Hanggang sa huli, ang lihim na espasyo ay dapat mapanatili sa balanse, at ako ay tutuperin ng aking tungkulin. Habang ang hangin ay nananahimik, tila ba naghihintay sa aking pagpapasya, ang mga nilalang na nagtatago sa dilim ay tila ba naghihintay din sa aking hakbang. Ang lihim na espasyo ay nagbibigay-pugay sa pangako ng tagapagbantay, ngunit marami pang misteryo at panganib ang nag-aabang sa likod ng pintuan na nagbubukas sa kaharian ng lihim. Habang ang mga nilalang sa dilim ay nananatili sa kanilang pag-aantay, ako'y naglakbay pabalik sa mundong kilala ko. Sa aking harap ay naroon ang multo, na puno ng pasasalamat at pag-asa. Tagumpay ka, Marco, aniya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing marami pang paglalakbay at laban ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit huwag kalimutan, ang kapayapaan at balanse ay nagtataglay ng mga sakripisyo at pagpapasya. Hindi ko masabi kung gaano kahaba ang aking paglalakbay bilang tagapagbantay, ngunit ang aking puso ay puspusan ng pangarap para sa isang mas maayos na kaharian ng lihim. Ang pagbabalik ng liwanag sa dilim ay isang simula, isang pagkakataon na muling buksan ang pintuan ng pag-asa para sa mga nilalang sa lihim na espasyo. Sa huli, tinanaw ko ang naglalaho ng pintuan, nagpasya na hindi lamang ako tagapagbantay, kundi isa ring tagapagtaguyod ng kaharian ng lihim. Kasama ang multo, kami nagtulungan upang panatilihin ang balanse at kapayapaan sa mundong iyon. Ang kaharian ng dilim ay natagpuan ang kanyang katapusan, ngunit ang lihim na espasyo ay mananatili, at ako'y mananatiling nagbubuwis para sa kanyang kapayapaan. Sa kabila ng anino at lihim, itinuturing kong tagumpay ang aking paglalakbay, at ako'y naglakbay patungo sa bagong yugto na puno ng lihim, pag-asa, at pag-unlad. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like, and share for more nakakatakot na kwento dito sa Kwento ng Kaba.